Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3001 hanggang Kabanata 3010. Kabanata 3001. Ang katawan na nasa pintuan ng Gino Hall ay hindi kumilos. Tinitigan lamang nito si Hansen, na nababalutan ng asul na dugo, at tahimik na nagsabi. Umaasa akong hindi mo ito pagsisisihan. Pagkasabi noon, tumalikod ang anino at nawala sa loob ng nakakasilaw na liwanag ng hall. Muling nagsara ang pinto ng Gino Hall. Akala ng lahat ay magkakaroon ng laban na yayanig sa buong kalangitan, ngunit sino ang mag-aakala na matatapos lang ito ng ganoon? Nang magsara ang pinto ng Gino Hall, nagsara rin ang lahat ng palasyo at mga templo ng Diyos. Muling bumalot ang katahimikan sa paligid ng mga banal na palasyo. Oh, Diyos ko! Pati ang lahat ng God spirits ay napahiya at walang nagawa laban sa kanya. Sino ba talaga ang lalaking iyon? Anong lahi siya? Hindi kaya siya ang pinuno ng Very High. Malakas ang Very High, pero hindi sila ganoon kalakas para katakutin ng napakaraming God spirits. Anong balak niyang gawin kay Godfather Hansen? Lahat ng lahi ay pinag-uusapan ang pangyayaring ito. Puro hula tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki at babae, at kung ano ang kanilang layunin. Nagbago ang ekspresyon ng unang upuan ng Sky Palace. Bagaman narito ang mga banal na palasyo, pinipigilan ng mga alituntunin ang God spirits. Hindi sila makalabas ng kanilang mga templo para lumaban. Ngunit ang lalaking iyon, nang ahas magsalita ng may paghamak. At ang nilalang sa loob ng Gino Hall ay nagtitiis lamang. Ibig bang sabihin nito, siya nga ba ang sacred leader? Matagal na tinitigan ng Sky Palace leader ang lalaki bago nagsabi. Hindi siya ang sacred leader. Kahit nakahawig ng dugo niya ang alamat na dugo ng sacred leader, alam natin pareho na hindi na siya maaaring buhay. Hindi siya ang sacred leader. Wala nang halaga kung siya man iyon o hindi. Ang mahalaga, kaya niyang takutin ang nilalang sa loob ng Gino Hall. Ngunit nakakatakot ito. Bakit niya binababad si Hansen sa kanyang dugo? Ano ang pakay niya? Tanong ng unang upuan, halatang kinakabahan. Tahimik na umungol ang Sky Palace leader. Sinabi mong si Hansen ay galing sa mga sanctuaries. Kung totoo iyon, baka wala siyang purong dugo ng crystallizer. Baka mas malalim ang kahulugan ng lahat ng ito. Habang nag-uusap sila, binawi ng lalaki ang kanyang kamay. Ang sugat nito ay tuluyan ng naghilom. Ang katawan ni Hansen ay nabalutan ng asul na dugo, parang isang nilalang na nagniningning ng asul na liwanag. Ngunit unti-unting sinipsip ng katawan niya ang dugo na parang espongha. Lumusot ito sa kanyang balat, at muling bumalik sa normal ang anyo ni Hansen. Itim na muli ang kanyang buhok at maputi ang balat. Sa kanyang mga ugat, ang sariwang pulang dugo ay tinabyunan ng asul na dugo at naging asul. Ang lalaking nasa ilalim ng payong ay umatras ng ilang hakbang, para bang isang iskultor na minamasdan ang kanyang obra. Nakatingin siya kay Hansen na may matinding interes. Ramdam ni Hansen na nag-aalab ang dugo sa kanyang katawan. Kahit na nasa time cycle pa siya, hindi mapigilan ang kapangyarihan ng asul na dugo na nagngangalit sa loob niya. Ang pulang dugo niya ay naging parang kristal, at nang mahawakan ng asul na dugo, ito'y natunaw. Nagdala ito ng kakaibang kapangyarihan na pumasok sa kanyang mga laman at kalamnan. Ang kanyang mga ugat ay nagmistulang maliliit na asul na ahas na lumilitaw sa kanyang balat. Roar! Tumangala si Hansen sa langit at napaungol ng puno ng sakit. Kasabay ng ungol, isang bugzo ng asul na apoy ang sumabog mula sa kanyang katawan, parang bulkan na poputok. Binalot ng asul na apoy ang buong katawan niya. Sa sandaling iyon, hindi na siya tinatabla ng time loop ng Moment God. Nakalaya siya mula sa bitag. Tama nga, hindi purong crystallizer si Hansen, malungkot na sabi ng sacred leader. May dugo siya ng sacred leader, kaya hindi siya maaaring magkahalo ng maayos sa kapangyarihan ng asul na dugo. Sino kayo? Malakas na tanong ni Hansen nang tuluyan siyang nakawala. Tinitigan niya ang lalaking nasa ilalim ng payong. Ramdam niya ngayon na puno ng kakaibang kapangyarihan ang kanyang katawan. Bagaman iniisip ni Hansen na baka human king ito, hindi siya sigurado. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay ang kapangyarihang taglay mo ay galing sa akin. Sapat na iyon. Pagkasabi nito, tumalikod ang lalaki at nagtungo sa Moment God Temple. Nakasunod pa rin ang babaeng nakapula na hawak ang payong.
Pagdakay naglaho silang dalawa sa kalawakan. Wala nang oras si Hansen para alamin kung sino siya. Mas mahalagang ayusin muna ang sitwasyon. Hindi niya maaaring hayaang mabilanggo si Bauer roon. Kinabog ang dibdib ni Hansen at mabilis siyang tumakbo papunta kay Moment God gamit ang kanyang light scissors. Isang puti at isang dragon, dalawang dragon, ang sabay na tumarget sa leeg ni Moment God. Ka-cha-cha! Naputol ng kapangyarihan ng light scissors ang ilang hibla ng buhok ni Moment God at nag-iwan ito ng pulang marka sa leeg niya. Ngunit sa kasunod na time cycle, bumalik siya sa dati. Bagaman kaya ng light scissors na putulin ang kapangyarihan ng oras, mahina pa rin ang pinsalang nagagawa nito. Dahil sa asul na dugo, nakalaya ako sa time loop. Ngunit sila, nakapaloob pa rin. Wala ring saysay patayin si Moment God dahil mabubuhay siya muli sa oras. Napakunot noo si Hansen. Ramdam niya ang kapangyarihan ng asul na dugo, ngunit hindi niya ito makontrol. Iniwan niya ang ideya ng pagpatay kay Moment God. Tumalon siya papunta sa Sun Moon God Ape at sinubukang hilahin ito palayo sa templo. Hindi niya ginamit si Bauer o si Golden Growler bilang pagsubok, hindi niya kayang ipagsapalaran sila. Kaya sinubukan niya ito kay Sun Moon God Ape. Ngunit napagtanto agad ni Hansen na hindi niya ito mahayla palabas ng time loop. Kahit saan niya dalhin, bumabalik pa rin ito sa cycle. Hindi nito maiwan ang loob ng Moment God Temple. Anong dapat gawin? Bulong ni Hansen habang patuloy na nag-iisip ng paraan. Sa kasalukuyan, kaya niyang gamitin ang kapangyarihan ng asul na dugo. Hindi siya tinatabla ng Moment's End, kaya pwede siyang makatakas. Pero sina Bauer at Golden Growler ay nakulong pa rin doon. Hindi niya sila pwedeng pabayaan. Kung ang kapangyarihan ng asul na dugo ay hindi apektado ng time loop, baka kung makontrol ko ito, magagamit ko para patayin si Moment God, isip ni Hansen. Naalala niya ang lalaking nagbigay ng asul na dugo sa kanya. Kahit saan daw makikita ang dugo, hindi tinatabla ng time loop. Sinubukan ni Hansen kontrolin ang asul na dugo, ngunit hindi niya ito nagawa. Nagdalawang isip siya, saka nagpa siya. Ibinukas niya ang Blood Paul Sutra. Alam niya na may Geno Art na maaaring magkontrol ng asul na dugo, ngunit natakot siyang subukan noon. Ngayon, wala na siyang pakialam. Nang ilabas niya ang Blood Paul Sutra, biglang nag-alburuto ang kapangyarihan ng asul na dugo sa loob ng kanyang katawan. Ang bilis ng pagdaloy ng dugo ay higit pa sa kayang bilis ng Blood Paul Sutra. Hindi ang sutra ang nagkokontrol sa dugo, ang kapangyarihan ng dugo mismo ang pumipilit sa sutra na gumalaw ng mas mabilis. Sa isang palasyo, napapikit si Human King. Nang makita niyang ang mga itim na mata ni Hansen ay nagiging asul, mahina siyang nagsabi sa sarili. Nagsisimula na. Kabanata 3002. Roar! Automatikong bumukas ang braso ni Hansen. Tumangala siya sa langit at umatungal. Ang kanyang mga mata ay naging bughaw at kumikislap ng nakakatakot na liwanag. Malinaw pa rin ang isip ni Hansen, ngunit ang kanyang katawan ay labis na nauuhaw. Para siyang isang adik. Alam ng kanyang isipan na hindi ito dapat magpatuloy, pero ang reaksyon ng kanyang katawan ay hindi niya makontrol. Kumikislap ang bughaw na liwanag. Binasag ni Hansen ang espasyo. Bigla siyang lumitaw sa harapan ni Moment God. Hinawakan niya ang leeg nito at iniangat. Si Moment God ay nasa time loop pa rin, kaya hindi niya kayang pigilan ang atake ni Hansen. Wala siyang magawa kundi panoorin. Ramdam ni Hansen na may halimaw sa loob niya na labis ang pagnanais na pumatay. Hinawakan niya ng mahigpit ang leeg ni Moment God at piniga ito gamit ang nakakatakot na lakas. Kalahati ng lakas ay galing sa bughaw na dugo, at maliit na bahagi ay mula sa sariling kapangyarihan ni Hansen. Maliban dito, ang iba pang Geno Art powers ay nawala ng silbi. Tanging ang Blood Paul Sutra ang gumagana. Sa pagdaloy ng bughaw na dugo, nagpakita ng kakaibang pagbabago ang Blood Paul Sutra. Kilala ni Hansen ang pagbabagong ito. Noon pa, ibinigay sa kanya ni Human King ang ibang bahagi ng Blood Paul Sutra, at doon din galing ang mga pagbabagong ito. Ka-cha! Nabali ni Hansen ang leeg ni Moment God. Nagmarka ito ng asul na bakas. Kahit ang time loop ay hindi kayang pagalingin ang asul na sugat. Hindi pa rin namatay si Moment God. Kumilos ang kamay ni Hansen na parang kutsilyo at paulit-ulit niyang hiniwa si Moment God na walang kakayahang lumaban. Maraming sugat ang iniwan sa katawan ng Diyosa, at ang kanyang laman at buto ay naging bughaw. Sa bughaw na dugo, gamit lamang ang kanyang mga kamay at kamao, nagawa ni Hansen na mag-iwan ng sugat na umaabot hanggang buto sa katawan ng Diyosa. Dati, kahit gamit ang light scissors, hindi niya magawa ito. Tahimik ang buong universo. Pinanood nila si Hansen na winawasak si Moment God. Hindi nagtagal, nabasag niya ang ulo nito.
Nang tuluyang madurog ang utak ni Moment God, sumabog din ang orasan ng Moment's End. Naging anino itong kumalat at nawala. Annihilation Class God Spirit Haunted, Moment God. God Spirit Received. Sa sumunod na segundo, nakita ni Hansen na naging alikabok sa kalawakan ng bangkay ni Moment God. Ang alikabok ay nagtipon at naging isang pin na parang karayom. Pinulot ito ni Hansen at narinig niya ang panibagong anunsyo sa kanyang isipan. Annihilation Class God Personality Armament Received, Moment Needle. Nawala ang Moment's End. Bumalik sa normal ang espasyo ng templo. Nakaalpas sina Bauer, Viking, at ang iba pa mula sa time loop. Tinitigan ni Hansen si Dollar na siya ring si Bauer. Alam ito ng kanyang isipan, ngunit ang kanyang katawan ay biglang nagnais na patayin si Bauer. Anong nangyayari? Natakot si Hansen, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Automatikong tumaas ang kanyang kamay. Ang 5 daliri ay nanginginig sa pagkabaliw habang nakahanda ng dakme ng ulo ni Bauer. Hindi na siya nag-isip pa. Pinilit ni Hansen na kontrolin ang katawan niya para tumakbo palabas ng templo ng Moment God. Natatakot siyang sa susunod na segundo, tuluyan na siyang mawala ng kontrol at mapatay si Bauer. Pinilit niyang tumakbo palabas ng templo. Ngunit sa bawat hakbang, ang kanyang katawan ay nanginginig at parang gusto niyang bumalik para patayin si Bauer. Hindi naging madali ang makalabas. Gusto sana niyang gamitin ang Galaxy Teleportation, ngunit bigla niyang natuklasan na hindi niya na magamit ang God's Wonder. Pinipigilan ng bughaw na dugo ang lahat ng ibang kapangyarihan sa kanyang katawan. Hindi gumana ang Galaxy Teleportation pero kusa pa rin siyang na-teleport. Ito'y dulot ng bughaw na dugo. Pang! Hindi alam ni Hansen kung saan siya napadpad. Nakita niya ang napakaraming asteroid sa paligid. Bumagsak siya sa isang planeta ng malakas na para bang bumangga rito ang isang higanteng asteroid. Nabutas ang lupa at naging isang malaking bilog na hukay. Nakaluhod si Hansen sa gitna ng hukay. Nanginginig ang kanyang katawan. Kahit malayo na siya kay Bauer, naroon pa rin ang matinding pagnanais na pumatay. Blue Blood? May problema ang kapangyarihan ng Blue Blood, nanginginig siya at pinawisan ng malamig dahil sa pilit na paglaban sa kanyang katawan. Hindi nagkakaisa ang isip at katawan ni Hansen, kaya pakiramdam niya ay parang pinupunit siya. May boses na nagsalita malapit sa kanya. Huwag mong piliting kontrolin ito. Iyan ang tunay mong kapangyarihan. Iyan ang tunay na ikaw. Hayaan mong lumunin ng bughaw na dugo ang bawat hibla ng iyong katawan. Hayaan mong ito ang magising sa iyong tunay na lakas. Pinilit ni Hansen na itaas ang kanyang ulo. Nakita niya ang babaeng nakapula, hawak ang payong. Nakatayo siya hindi kalayuan. Sa ilalim ng payong, may isang lalaki na nakatingin pababa sa kanya. Nanginginig ang tinig ni Hansen nang itanong niya, anong ginawa mo sa akin? Ngumiti ang lalaki. Hindi. Wala akong ginawang masama sa'yo. Ang dapat mong itanong ay, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi mo pa nakikilala ang tunay mong kakayahan. Hindi mo pa alam kung ano ang tunay mong ninanais. Alam ko kung sino ako. At alam kong ayaw ko ng bughaw na dugong ito. Nanghihina ngunit nagpupumilit si Hansen. Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha. Napakalakas ng bughaw na dugo. Halos imposibleng makontrol ang sariling katawan. Sigurado ka ba na kilala mo kung sino ka? Lumabas ang lalaki mula sa payong at lumuhad sa tabi ni Hansen. Inangat niya ang baba nito gamit ang daliri. May ngiti sa kanyang labi, pero malamig ang kanyang mga mata. Human King, ikaw nga. Sa wakas, nakita ni Hansen ang kanyang mukha. Isang gwapong anyo na may karismang hindi taglay ng karaniwang tao. Para siyang isang hari na nakahihigit sa lahat. Tumawa ng malamig ang lalaki. Anak ko, hindi mo pa alam kung sino ka talaga. Iba ka sa iniisip mong ikaw. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Alisin mo ang bughaw na dugo sa katawan ko. Pinilit ni Hansen na umiwas sa kamay ng Human King, ngunit hindi siya nakagalaw. Ngumiti ang Human King. Anak ko, ikaw ang aking tagapagmana. Dumadaloy sa iyo ang aking dugo. At ngayon, nasa iyo rin ang aking bughaw na dugo. Simula ngayon, isa ka ng tunay na tao. Hinaplos niya ang pisngi ni Hansen at nagsabi, hindi magtatagal, mauunawaan mo ito. Ito ang karangalan at kataasan ng pagiging isang tunay na tao. Mag-e-enjoy ka rito. Hindi ko kailangan maging tunay na tao. Ako ay ako. Ako si Hansen. Mariing sagot niya. Umiling ang Human King. Hindi sapat iyan, anak ko. Matutunan mong yakapin ang pagiging tunay na tao. Balang araw, magpapasalamat ka at babalik ka sa akin. Umalis siya kasama ang babaeng nakapula.
Naiwan si Hansen, pinipigilan ang sariling katawan, habang papalayo ang dalawa at tuluyang naglaho. Kabanata 3003. Halos dumadaloy na sa buong katawan ni Hansen ang kapangyarihan ng bughaw na dugo. Pakiramdam niya'y napakaibang damdamin ito. Napakalakas ng bughaw na dugo, ngunit kasabay nito ay ang pakiramdam ng pag-abandona. Lahat ng batas at kapangyarihang naipon niya sa katawan ay tila tinataboy palabas. Parang lahat ng nakasanayan niya ay iniwan siya. Grabe ito. Galit na bulalas ni Hansen sa damdamin na hindi niya makontrol. Laban siya sa bughaw na dugo, ngunit hindi kasing lakas ng bughaw na dugo ang kanyang sariling kapangyarihan. Unti-unti siyang nadidiskaril ng tindi ng bughaw na dugo. Nawawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Hindi naman tuluyang hindi makontrol. Kailangan lang sundin ang nais ng bughaw na dugo at makokontrol niya ang sarili. Pero ayaw niya sa nais ng bughaw na dugo. Jad Esken, hindi magagamit. Dangshan Sutra, hindi ko magamit. Sinubukan ni Hansen ang ilang Geno art sunod-sunod, pero wala pa ring reaksyon. Kahit ang The Story of Genes ay hindi kumilos. Gusto niyang maging xenogeneic pero wala pa ring tugon mula sa kanyang katawan. Si Warner ay nasa Destiny's Tower pa rin. Nawala na ako ng kontrol sa katawan ko, kaya hindi ko siya mailalabas. Hindi ko rin magagamit ng matagal ang Super God Spirit Mode, pero wala nang ibang paraan. Kailangan kong subukan. Habang naghahanda siyang gamitin ang Super God Spirit Mode, bigla niyang naramdaman ang matinding init na dumaan sa kanyang likod. Sobrang sakit nito na napapabulalas siya. Ngayon, hindi na niya magamit ang Dangshan Sutra. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa kanyang likod. Matapos maramdaman ang init, huminto ang bughaw na dugo sa pagkontrol sa kanyang katawan, lalo na sa likod. Parang sinusunog ng init ang sinapit na bahagi. Hindi man niya ganap na mapigil ang bughaw na dugo, bahagya nitong pinagaan ang kanyang pakiramdam. Hirap pa rin siyang gumamit ng salamin, pero tinanggal niya ang asul na balabal at ipinakita ang hubad niyang likod. Pinosisyon niya ito sa harap ng salamin. Nagulat si Hansen. Ang kanyang likod ay pula ng dugo. Ang tato ng Nine Life Cat ay kumikislap. Pareho ito ng tato na nasa katawan ni Zero. Nananakaw ulit ba ito? Tanong ni Hansen. Akala niya ay nawala na niya noon. Noong nakaraan, pinagsama siya ng Nine Life Cat. Binigyan ang kanyang likod ng tato na iyon, pero na-absorb ito habang siya'y nagpa-practice ng Blood Pulse Sutra. Ngayon, habang sinasakop ng bughaw na dugo ang katawan ni Hansen, muling lumilitaw ang dating tato ng Nine Life Cat. Kaya nitong pigilan ang pagsakop ng bughaw na dugo. Hindi nito pinapayagang tuluyang maaga ng bughaw ang katawan niya. Dati, nakokontrol ng Nine Life Cat pendant ang bughaw na dugo. Kahit na naabsorb ko ito, nananatili pa rin ang epekto. Pero napakalakas ng bughaw na dugo ni Human King. Kahit may Nine Life Cat, hindi nito ganap na mapipigilan ang bughaw. Ang bughaw na dugo at kapangyarihan ng Nine Life Cat tato ay parehong na-activate ng Blood Pulse Sutra, pero nagtutunggali ang dalawa. Mahina ang kapangyarihan ng tato at lumilitaw lamang sa likod. Pinaghaharian pa rin ng bughaw na dugo ang natitirang bahagi ng katawan. Magkahalo ang dalawang kapangyarihan sa loob ni Hansen, at wala sa kanila ang ganap na kontrol. Halos hindi na makontrol ni Hansen ang sarili. Pinilit niyang tumayo, pero hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi rin siya makagamit ng Galaxy Teleportation. Hindi siya basta makakatakas ngayon. May buhay ang planetang iyon. Tiningnan niya ang paligid at napansin ang isang higanting planeta, mas malapit pa sa kanya kaysa sa buwan sa Earth. May mga bundok at higanting puno rito. Pinagmasdan niya ang planeta, at napansin na may mga gusali rito. Pinilit niyang lumipad patungo sa planeta. Ngayon, kapangyarihan lamang ng katawan niya ang kaya niyang gamitin para lumipad. Gusto niyang malaman kung nasaan siya. Patuloy ang digmaan sa loob ng kanyang katawan ng bughaw at pulang dugo. Sobrang sakit nito, at hindi niya makontrol ang sarili. Kahit ang maikling lipad ay sapat na para manginig siya at halos mahulog. Pang! Pumasok siya sa atmosfera ng planeta, at nahila pababa ng gravity. Hindi niya makontrol ang katawan kaya nahulog siya. Sa kabutihang palad, sapat ang lakas ng katawan niya. Bumagsak siya sa kagubatan, nabasag ang mga sanga, at naiwasang masaktan. Tumayo si Hansen at lumipad patungo sa gusali sa bundok. Paglapit niya, nakita niya ang gusali. Nabigo siya sa una. Lumang estilo ng kahoy ang gusali. Tila isang matandang bahay. Batay sa materyales at estilo, hindi pa nararating ng teknolohiya ng planetang ito ang interstellar era. Kung nandito ako, baka may tanong ako. Lumapag siya sa harap ng pinto. Gusto niyang kumatok pero bumukas ito ng kusa. Matagal na kitang hinihintay. Halika.
Isang matandang lalaki ang nakangiti at pumasok sa bahay. Sino ka? Kunot ang noo ni Hansen. Pasok ka muna. Ang kalagayan mo ay hindi na dapat ikatakot. Hindi na lumingon ang matanda habang nagsalita. Tama ang matanda. Wala na siyang dapat ikatakot. Pumasok siya sa bahay at pumasok sa sala kasama ang matanda. Luma ang sala. May luma at buong mesa na kulay pula ngunit matanggal na ang pintura. Uminom ka ng kahit ano. Umupo ang matanda at inabot ang wine gourd kay Hansen. Tinanggap niya ito at uminom. Sa lakas ng kanyang katawan, lalo na habang nakikipaglaban sa bughaw na dugo, halos wala nang nakakalason na makakaramdam siya. Kung may nais kang gawin, sabihin mo lang sa akin. Ibinalik ni Hansen ang wine gourd at naupo sa pintuan. Parang patay na baboy na walang takot sa kumukulong tubig. Uminom din ang matanda, ngumiti kay Hansen, at nagtanong, naniniwala ka ba sa kapalaran? Oo, pero hindi lahat, sagot niya. Bakit mo nasabi iyan? Tanong ng matanda. Maraming bagay ang nakalaan sa buhay, sagot ni Hansen. Kung gusto mo ng higit pa, kailangan mong labanan para rito. Tiningnan siya ng matanda. Paano kung sabihin ko sa'yo na ikaw at ang pamilya mo ay nakalaan ng mamatay? Maniniwala ka ba? Kabanata 304. Naniniwala. Mamamatay ang lahat ng nilalang balang araw. Hindi nagalit si Hansen, kaya ganito ang kanyang sagot. Umiling ang matanda. Hindi na niya itinuloy ang paksa. May inilabas siyang bagay at iniabot kay Hansen. Ito para sa'yo. Dapat makatulong ito. Hindi agad kinuha ni Hansen ang bagay. Tiningnan muna niya ang hawak ng matanda. Isang transparent na tubo ito, may pulang likido sa loob. Ano ito? Tanong ni Hansen. Gamot ito para kontrolin ang kapangyarihan ng dugo, sagot ng matanda. Pampatatag ito ng dugo mo, pero pansamantala lang. Hindi nito ganap na nilulutas ang problema. Kung gusto mong ayusin ang problema sa dugo mo, kailangan mong hanapin ang isang tao. Inihagis ng matanda ang gamot kay Hansen. Kinuha ni Hansen ang gamot at nagkunot ang noo. Sino ka? Ano ang layunin mo? Natuklasan kong may sakuna na nakatakdang mangyari sa kapalaran mo, tawa ng matanda. Nandito ako para tulungan ka. Naniniwala ka ba sa akin? Tumingin si Hansen, ngunit hindi sumagot. Hindi siya 3 taong gulang. Hindi basta-basta maniniwala sa mga salitang parang panlilin lang. Alam ng matanda na hindi siya maniniwala. Umiling siya at umiinom ng alak. Kung hindi ka naniniwala sa sinabi ko, naniniwala ka ba sa sinabi ni Han Jinji sa'yo? Siya ba si Han Jinji? Nagulat si Hansen, nakabuka ang mga mata. Alam niya na si Han Jinji ay mula sa isang samahan ng mga manloloko noon. Nagpapanggap silang manghuhula at nanloloko sa tao. Parang sinabi lang ng matanda. Dahil kamag-anak tayo, dapat tatawagin mo akong lolo. Ngumiti ang matanda. Paano ko malalaman kung ikaw talaga si Han Jinji? Tanong ni Hansen. Kung ikaw nga siya, baka hindi pareho ang dugo natin. Kung hindi ko iniwan ang secret item ng Blood Legion, ang pendant, matutunaw ka na ng bughaw na dugo, sabi ni Han Jinji. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na makausap ako ngayon. Tumingin si Hansen kay Han Jinji at nagtanong, ang notebook, ano ang nakasulat doon sa relic? Sinasabi ko sa iyo na Super God Gene, na may tandang pananong, sabi ni Han Jinji. Nagulat si Hansen. Matagal na niyang hinahanap si Han Jinji, at ngayon ay nakatayo na siya mismo sa harap niya. Hindi niya alam kung ano ang itatanong. Bukas ang bibig ni Hansen, pero si Han Jinji ang nauna sa pagsalita. Ikaw ang aking apo. Ang ama mo ang aking apo. Walang dod ang iyon. Bukas na naman ang bibig ni Hansen, pero hinarang siya ni Han Jinji. Noong nakaraan, wala akong choice. Kailangan kong itago ang pagkakakilanlan ko at panatilihin ang iyong ama sa Han House. May namatay sa pamilya dahil dito. Tulad ng sinabi ng iyong ama, atin ang Han family. Kailangang bayaran ito. Nahihirapan si Hansen makahanap ng puwang para magsalita. Sinubukan niyang magsalita, pero sinabi ni Han Jinji, huwag mo akong tanungin bakit ko ito ginagawa. Kahit ipaliwanag ko, hindi ka maniniwala. Tulad ng hindi mo pinaniwalaan ang sinabi ko na mamamatay ang pamilya mo. Bukas na naman ang bibig ni Hansen, pero hindi siya pinigilan. Subalit hindi pa rin siya makapagsalita. Dahil nasagot na ng matanda ang tanong na matagal nang iniisip ni Hansen. Ngumiti si Han Jinji, nagbuhos ng alak, at sinabi, ang bughaw na dugo sa katawan mo ay galing sa akin. Pinagkaloob ito sa'yo ni Human King. Bakit? Bumaba ang puso ni Hansen. Hindi niya inasahan na ibibigay sa kanya ni Human King ang bughaw na dugo. Sa ganitong paraan mo maiiwasan ang masamang kapalaran, sabi ni Han Jinji. Anong masamang kapalaran? Tanong ni Hansen.
Tulad ng sinabi mo ba? Mamamatay ang pamilya ko. Hindi lang ikaw, seryoso ang sagot ni Han Jinji. Ang buong mundo. Ang ibig mong sabihin, tagapagligtas ako. Nilamon ni Hansen ang kanyang tinig sa tawa. Tiningnan niya si Han Jinji na parang sinungaling. Hindi ka, sabi ni Han Jinji. Walang sino mang tagapagligtas. Lahat ay nakatakdang masira. Ang magagawa natin ay pigilan ang katapusan na maging ganap na katapusan. Anong ibig sabihin noon? Kunot ang noo ni Hansen. Umiling si Han Jinji. Ganyan ang ibig kong sabihin. May mga bagay na kahit ipaliwanag ko, hindi mo maniniwala. Sa ngayon, unahin muna natin ang problema sa bughaw na dugo. Inumin mo ang gamot at pigilan ang kapangyarihan ng dugo. Hanapin mo si Han Yufei. Siya lamang ang makakontrol ng bughaw na dugo sa katawan mo. Hindi ko kailangan ang bughaw na dugo, sabi ni Hansen. Hindi, kailangan mo, sabi ni Han Jinji. Kailangan mo ito para hindi ka mapatay ni Chinshu. Hindi ba napatay na si Chinshu noon pa? Nagulat si Hansen. Maganda kung patay siya. Tumayo si Han Jinji at tumingin sa bakuran. Pagkatapos ay tumingin kay Hansen. Tanging bughaw na dugo ang makakalaban sa bughaw na dugo. Kung hindi mo kayang manalo, may pagkakataon ka pa ring mabuhay. Gusto mo man o hindi, bughaw ka na. Wala nang ibang pagpipilian. Nasa isang malamig na planeta si Han Yufei. Hanapin mo siya at sabihin kung sino ka. Tutulungan ka niya. Nag-isip si Hansen ng maraming bagay. Sa totoo lang, kahit ngayon, may bahagyang pagdududa pa rin siya kay Han Jinji. Kahit na siya nga iyon, ang sinabi niya ay mahirap paniwalaan. Parang lampas sa makatuwiran. Tiningnan ni Hansen si Han Jinji at nagtanong, maraming nagsasabi na hindi ka makabuntis. Bakit ganoon? Hanapin mo si Han Yufei. Siya ang magbibigay ng lahat ng sagot na kailangan mo. Tumingin si Han Jinji sa langit. Wala nang oras. Paparating na ang pulang payong. Kailangan mong umalis. Pulang payong. Tanong ni Hansen. Ang babaeng kasama ni Human King ba iyon? Ano ang relasyon mo sa kanya? Ngumiti si Han Jinji, biglang sinipas si Hansen sa mukha at itulak siya pabalik. May dapat na nakaharang na sahig, pero napalipad ni Hansen ang sahig na bato. Bumagsak siya, parang nahuhulog sa kailaliman. Alam mo, bata, tandaan mo, mabuhay ka kahit ano paman. Kahit na ang lahat ay madilim, huwag kang sumuko. Kailangan mong mabuhay, sapagkat may pag-asa pa ang pamilya mo. Umakyat sa tenga ni Hansen ang boses ni Han Jinji. Ramdam niya ang puwersang humihila pababa sa kanya. Hindi niya ito matanggal. Marahil dahil hindi makontrol ni Hansen ang katawan niya, pero hindi siya mapigilan ng puwersang iyon. Ngayon, hindi na niya mapigilan ang pagbagsak. Kabanata 3,005. Parang bumagsak si Hansen sa tubig. Sumunod siya sa agos, patuloy na umiikot sa daloy nito. Hindi niya alam kung gaano siya kalayo na naiikot. Naayos niya ang katawan at lumabas sa tubig. Napagtanto niyang lumitaw siya mula sa isang lawa. Maraming damuhan sa paligid at malinaw ang asol ng kalangitan. Napakalinis ng lawa na parang salamin. Nagreflekta ang langit sa tubig na para bang lumalangoy ka sa kalangitan. Ano itong lugar? Alam ni Hansen na hindi ito ordinaryong lugar dahil sa kakaibang paraan ng kanyang pagbagsak. Malamang ay na-teleport siya rito. Kung hindi, hindi siya magtatapos sa lawa. Lumapit siya sa isang parang bundok. Maraming bundok at makakapal na kagubatan sa paligid. Kahit paano siya bumagsak, hindi niya maiisip na makikita ang sarili niya sa ganitong kapatagan. Tiningnan ni Hansen ang paligid. Napansin niyang kakaiba ang espasyo. Hindi na siya nasa parehong sistema. Gusto niyang tumayo, ngunit labis ang alitan ng pulang dugo at bughaw na dugo sa kanyang katawan. Nanghihina ang mga galame niya. Halos hindi niya makontrol ang sarili. Alam ni Hansen na kung magpapatuloy ito, mawawala ang ganap na kontrol niya sa katawan. Alam niya na gagabayan siya ng katawan sa isang bagay na hindi niya kontrolado. Kinagat niya ang kanyang ngipin. Ginamit niya ang nanginginig na kamay upang kunin ang gamot na ibinigay ni Han Jinji. Binuksan niya ang takip at ininom ang likido. Ngayon, kailangan niyang pagalingin ang sarili kahit parang patay na kabayo. Hindi niya pwedeng pabayaan ang sarili na mawala ng kontrol. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Hansen ang nangyayari. Hindi niya maunawaan kung bakit ang bughaw na dugo sa kanyang ugat ay nagbibigay sa kanya ng pagnanasa na patayin si Bauer. Wala siyang ganoong damdamin para kina Viking o Sun Moon God Ape. Dahil ba ito sa Synergeneic Battle Body o kay Bauer mismo? Biglang hindi niya mahanap ang sagot. Ininom niya ang gamot na may lasa parang malamig na bukal na tubig. Mas mabisa ito kaysa sa gamot na tumitigil sa pagtatae.
Umiikot ang Blood Pulse Sutra sa napakabilis na bilis. Sa wakas, nang wala ang Blood Air, at huminto ito. Kahit bugaw na dugo man o ang 9 life cut na to, parang pinatay ang apoy. Lahat ay tahimik. Epektibo. Muling nakuha ni Hansen ang kontrol sa katawan, ngunit nakaramdam siya ng panghihina. Nang huminto ang Blood Pulse Sutra, wala nang kapangyarihan ang katawan niya. Kahit anong Geno Art o Blood Pulse Sutra ang subukan niyang gamitin, wala nang gumana. Ibig sabihin, may totoong God-class power ang katawan niya ngunit wala siyang espesyal na kakayahan. Ngayon, kaya niyang tumalon ng napakataas, ngunit hindi siya makalipad. Kaya niyang hampasin ang isang bituin, pero kailangan niyang hawakan ang bituin para gawin iyon. Delikado ito. Hindi ako makalipad ngayon. Paano pa ako makakarating sa malamig na planeta? Medyo nalungkot si Hansen. Maaari pa niyang subukan ang Blood Pulse Sutra, ngunit natatakot siyang muling ma-activate ang bughaw na dugo. Kapag nangyari iyon, malalagay siya sa panganib. Mukhang kailangan kong tingnan kung kayang sirain ng Super God Spirit Mode ang bughaw na dugo. Tumigil siya sa pag-aalinlangan. Sinubukan niyang gamitin ang Super God Spirit Mode. Boom! Isang maliwanag na puting liwanag ang bumalot sa katawan ni Hansen. Pumasok siya sa Super God Spirit Mode. Parang isang God Spirit siya sa kalawakan. Lahat ng kapangyarihan bumalik sa kanyang katawan. Dahil kay Warner, sandali lamang tumagal ang Super God Spirit Mode. Mabilis siyang bumalik sa normal na katawan. Hindi ko maalis ang kakaibang sitwasyon sa katawan ko. Napansin ni Hansen na hindi pa rin niya magamit ang anumang gene power. Bukod dito, bugaw pa rin ang dugo niya. Mukhang kailangan ko talagang pumunta sa malamig na planeta. Plano niyang hanapin si Han Yufei at alamin ang nangyayari. Hindi niya matanggal ang limitasyon ng bughaw na dugo. Ibig sabihin, kailangan na talagang pumunta roon. Si Han Yufei ang babaeng natrap sa Two Worlds Mountain. Kung kilala ko ang mukha niya, nandyan siya noon. Dapat madali siyang hanapin. Pero paano ako makararating sa malamig na planeta? Nagpahinga muna si Hansen para makabawi bago muling gamitin ang Super God Spirit Body. Sa ganitong paraan, magagamit niya ang lahat ng Geno Arts. Ginamit niya ang Dunction Area para i-scan ang planeta at tingnan ang star map para sa heograpiya. Napagod siya sa resulta. Isang primitive na planeta lang. May mga nilalang, ngunit mababa ang antas. Walang may intelihensya o kayang magsalita. Ganoon din sa mga kalapit na planeta. Hindi siya pamilyar sa mga ito. Wala sa mga planeta ang may sibilisasyon. Ibig sabihin, kailangan kong subukan ang galaxy teleportation. Natutuwa si Hansen na nagamit niya ang Super God Spirit Mode. Kung hindi, maghihintay lang siya sa kalawakan, at hindi niya malalaman kung kailan maaabot ang malamig na planeta. Nagpahinga siya sa damuhan. Matapos makabawi ang lakas, muli niyang ginamit ang Super God Spirit Mode at sinamantala ang galaxy teleportation. Dahil hindi niya matiyak ang lokasyon at distansya, nagtiwala siya sa swerte. Hindi niya alam kung saang direksyon pupunta o nasaan ang target na planeta. Diyos ko, sana ay maayos ang swerte ko. Naway mapunta ako sa planetang may intelihenteng buhay. Patong, nawala ang bisa ng Super God Spirit Mode. Parang bumagsak siya sa tubig muli. Sobrang malas ba talaga ako sa tubig? Bakit palagi akong nahuhulog sa tubig? Hilahin niya ang sarili palabas. Paglingon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nahulog siya sa tubig, pero hindi sa lawa o ilog. Hindi rin sa dagat o palanggana. Nahulog siya sa isang malaking palayok. Napakalaking palayok, 12 talampakan ang lapad at 21 hanggang 24 talampakan ang taas. Kalahati nito ay puno ng tubig. May ibang mga bagay na lumulutang. May sibuyas na mura, luya, bawang, at sili. Napaluha ang laway ni Hansen. Nilinisan niya ang dila at naramdaman ang matinding anghang sa bibig. Grabe, bakit napunta ako sa hotpot ng iba? Ano ginagawa niya? Nagluluto ng nom at spicy fish. Tiningnan niya ang paligid. Maraming malalaking sili at pampalasa na hindi niya kilala. Lumingon siya sa ilalim ng palayok at namangha. May buhay na naroroon. Alam niya na may buhay sa loob. Ano itong nangyayari? Naging crayfish ba ang no? 8 empty Dragon King sa Godlist fight sa spicy hotpot. Ngayon, siya na ang nom at spicy Dragon King. Hindi alam ni Hansen kung ano ang iisipin. Kabanata 3006. Isang patay na xenogeneic na katawan ang nasa malaking bakal na palayok. Buong balat nito ay parang kaliskis at tila isang milipid. Nasa ilalim ito ng palayok. Kahit lutong-luto na ang balat, bahagyang pula pa rin. Medyo naiiba ang balat mula kay Empty Dragon King, na itim. Ngunit tiyak na si Empty Dragon King ito.
Ang pangalan ay Empty Dragon King, ngunit hindi ito lumalaki na parang dragon. Ang katawan nito ay parang millipede, ang ulo parang beetle, at ang buntot parang scorpion. May pakpak din itong parang dragonfly. Sa ganitong itsura, sino man ang makakakita ay hindi makakalimot. Nakita na ni Hansen ito sa laban at malinaw niyang naalala. Ang kapangyarihan ni MP Dragon King ay nangunguna sa True God, at may MP elements ito. Kaya nito dumaan sa mga materyales. Sino ang makapangyarihang pumatay at gawing numb at spicy Dragon King? Hindi iniisip ni Hansen na kulang ang kanyang lakas kumpara sa MP Dragon King pero hindi ito madaling patayin. Ang kapangyarihan ni MP Dragon King ay parang Little Star Star. Kaya nitong dumaan sa lahat ng materyales at sa empty material space. Isang napakahirap na kalaban. Nasa tabi ni Hansen ang palayok at dahan-dahan niyang itinaas ang ulo upang silipin ang labas. Hindi niya magamit ang kapangyarihan. Hindi rin ang bughaw na dugo. Hindi siya makalaban at niluto na ng kalaban si Empty Dragon King. Mas mabuting maging maingat siya. Tiningnan ni Hansen ang paligid at napansin na nasa malaking kuweba siya. Ang kanyang inisip na palayok ay sa katunayan isang wok. Ang wok ay parang tripod na walang paa. Isa itong kasangkapang pangluto ng isda at karne sa sinaunang panahon. Ngayon, ginamit na itong kasangkapang pahirap. Sa kontrol ng isang marahas na leader, itinatapon ang mga bilanggo sa wok at niluluto ng buhay. Nakabitin ang wok sa ilang malaking kadena, kasing laki ng hita. Nakabitin ito sa kuweba. May apoy sa ilalim na patuloy na naglalabas ng apoy, pinapalakas ang init sa wok at pinapakalaga ang tubig. Niluluto na ni MP Dragon King, kaya pula na ang balat nito. Sa kabutihang palad, na-absorb ni Hansen ang bughaw na dugo. Kaya't matibay siya sa init. Ang init na nakakakaluto kay MP Dragon King ay hindi makakapinsala sa kanyang katawan. Konti lamang ang init ng tubig at amoy ng pagkain ay patuloy na pumapasok sa kanyang ilong. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang palayok at apoy na ito para makalikha ng ganitong init. Kung matagal ako rito, maluluto rin ako tulad ni MP Dragon King. Napansin ni Hansen na walang tao sa kuweba. Gusto niyang umakyat palabas ng wok pero biglang may narinig siyang boses sa pasukan ng kuweba. Pumasok ang isang tao. Bumalik si Hansen sa loob ng wok, kalahating nakalubog sa tubig. Ginamit niya ang malaking berdeng sili upang itago ang katawan at makapag-especially iya. Narinig niya ang magaspang na boses, matagal na nating niluluto si MP Dragon King pero hindi pa rin siya lutong-luto. Gaano pa katagal bago makuha ang lahat ng essences ng kanyang genes? Sumagot ang matalim na boses na hindi tunugin o yang, hindi ka pa matagal dito. Hindi mo alam kung gaano katagal sa iba. Naalala ko kung gaano katagal niluto ang Growler. Umabot ito ng 3.9 bilyong taon bago mailabas ang Geno Essence. Hindi kasing lakas ni MP Dragon King ang Growler, pero isa pa rin itong top-class True God. Kung wala ang 18 milyong taon, hindi lalabas ang Essence. Sa tingin ko hindi na natin kailangan ng ganitong hirap, sabi ng magaspang na boses. Lutuin na lang si MP Dragon King. Mas mabilis iyon, di ba? Muling sumagot ang matalim na boses, syempre hindi. Kailangang dahan-dahan para makuha ng Baby Godwalk ang Geno Essence ng buo. Hindi masisira ang Gene Essence. Ganito namin niluto ang Xenogeneics noon. Pero natagalan na ngayon. Malapit nang maging adult ang babae. Sa adult ceremony, kailangan niyang inumin ang Geno Holy Fluid. Bago ang ceremony, kailangan nating mailuto ang buong Gene Essence ni MP Dragon King. Akala ko sinabi mo, aabutin ng hindi bababa sa 10 milyong taon, sabi ng magaspang na boses na naguguluhan. Ang ceremony ng babae ay sa 2 araw. Paano natin lulutuin ito? Kung hindi, bakit mag-uutos ang master na pumunta tayo dito? Tanong ng matalim na boses. Kailangan nating palakasin ang apoy para matapos bago ang ceremony. Kailangan makuha ang buong Gene Essence ni MP Dragon King. Akala ko sinabi mo, kung lulutuin ng mabilis, masisira ang Gene Essence. Ganito talaga ang mangyayari, pero pinayagan ako ng master na dalhin ang kayamanang ito. Ilagay sa wok at sabay lutuin. Mapapabilis ang pagluluto at buo pa rin ang Gene Essence. Sundin lang ang aking utos. Kapag natapos na ng babae ang ceremony, gagantimpalaan tayo ng master. Nang marinig ni Hansen iyon, nakita niya ang isang nilalang sa harap ng wok. Itinaas lang niya ng bahagya ang ulo upang makita ang bahagi nito. Hindi niya nakikita ang iba pa. Ang ulo ng nilalang ay kalahati ng palayok, mukhang kakaiba. Itim ang mukha at may malaking mata sa ilong. May sungay na nagliliyab ng berdeng apoy. Para itong One-Eyed Ghost King. Walang impormasyon si Hansen tungkol sa Xenogeneic na iyon.
Hindi rin niya magamit ang sense power. Hindi niya alam ang level ng Zynegeneic. Tiningnan ng Zynegeneic ang Wok at parang pinagmamasdan si MP Dragon King. Nakita ang shell ng MP Dragon King na nagiging pula. Umiling ito at sabi, kakapula lang ng shell. Kailangan nating bilasan. Pagkatapos, kinuha ng Ghost King-like Zynegeneic ang isang kahon mula sa dibdib. Maingat na inilagay ang isang bagay sa Wok na para bang iniisip ito. Sumigaw, huwag pigain. Ilabas ang tunay na yang fire. Bilasan ang apoy. Kailangan makuha ang buong gene essence ni MP Dragon King bago ang adult ceremony. Ang bango naman, sabi ng magaspang na boses. Gusto ko lang tumingin. Ano ang tinitingnan mo? Kung mahulog ang laway mo, masisira ang holy geno fluid ng babae. Kung mangyari iyon, hindi tayo papayagang mabuhay. Bilasan ang trabaho. Pinanood ni Hansen ang kanilang pagtatalo. Hindi siya nakinig. Tumingin siya sa bagay na inilagay sa Wok at namangha. Ang Zynegeneic sa loob ng Wok ay isang bagong silang na sanggol. Mukha itong tao. Mataba at malusog ang sanggol. Nasa loob ng Wok, umiiyak ng malakas ang sanggol dahil sa kumukulong tubig. Ang maliliit nitong kamay at paa ay naluluto na at nagiging pula. Patuloy itong nagtatapon ng tubig. Kabanata 3007. Alam ni Hansen na ang maliit na bata ay hindi isang tao. Ang init sa palayok ay sapat na para maluto ang true God class na laman. Kung tao ang sanggol, bago pa man ito mapunta sa palayok, maluluto na ang laman nito sa init ng singaw. Ang bata na nasa tubig ngayon ay konting nasunog lang ang balat. Patuloy pa rin itong lumalaban sa tubig, ngunit hindi ito normal. Anong klaseng nilalang ito? Tumingin si Hansen sa umiiyak na sanggol sa tubig. Marami siyang haka-haka, ngunit hindi niya alam kung anong lahi ito. Hindi magamit ni Hansen ang Dangshan Aura. Hindi niya makita ang labas ng palayok, ngunit patuloy na tumataas ang temperatura ng tubig. Hindi niya kailangan makita para malaman na ginagamit ng dalawang Zynegeneics ang fire element powers upang painitin ang baby God Wok. Ngayon, ano ang gagawin ko? Kailangan munang magpahinga ni Hansen bago magamit muli ang Super God Spirit Mode, ngunit tumataas ang init ng palayok. Pakiramdam niya ay nasusunog na ang kanyang balat. Mas malakas ang iyak ng bata. Patuloy itong nagtatapon sa tubig. Kahit matibay ang balat nito, isa pa rin itong sanggol. Hindi ito makalikas. Hindi ito makakatakas sa baby God Wok. Medyo kumilos ang maliit na bata at tila lumapit kay Hansen. Umalis ka. Huwag kang lalapit. Halos matanggal ng bata ang berdeng sili sa tabi ni Hansen. Ginamit ni Hansen ang kamay upang itulak ito palayo. Nahawakan ng maliit na bata ang kamay ni Hansen at natuklasan siya. Parang koala, isang maliit na matabang kamay ang humawak sa braso ni Hansen. Huminto sa pagiyak at tumingin sa kanya gamit ang mapupusyaw na mata. Halos di ko mailigtas ang sarili ko. Hindi kita mailigtas. Umalis ka. Patuloy na iniisip ni Hansen habang sinusubukang alisin ang kapit ng bata. Parang damay kitang maliit na bata sa kanyang braso. Hindi niya ito matanggal. Hindi naglakas loob si Hansen magsalita o gumalaw ng malaki. Hindi niya alam kung paano haharapin ang presensya ng bata. Ang weird, bakit huminto sa pagiyak ang Ancient Spirit Seed? Muling narinig ang boses ng One-Eyed Zynegeneic na parang sipon sa ilong. Nakakakilabot. Siguradong naluto na, sabi ng magaspang na boses. Ground Heart Flame. Ang baby God Wok ay napakainit. Sa aking True Young Flame at sa iyong Ghost Underworld Fire, tiyak na maluluto ang True God Zynegeneic. Isa lang itong sanggol. Alam mo ba ang sinasabi mo? Tanong ng One-Eyed Zynegeneic. Hindi iyon normal na sanggol. Ancient Spirit Seed iyon. Ano ang Ancient Spirit Seed? Tanong ng magaspang na boses, naguguluhan. Hindi nagatubiling sagutin ng One-Eyed Zynegeneic, hindi ako makapaniwala na dati kang leader ng system, pero hindi mo alam ang Ancient Gods' Ancient Spirit Seeds. Pagkatapos huminto sandali, ipinaliwanag ng One-Eyed Zynegeneic, ang Ancient Gods ay nakabase sa Ancient God origins nila. Sa ganitong paraan sila nagpapatuloy. Kapag namatay ang lumang Ancient Gods, nag-iiwan sila ng Ancient God origin para makalikha ng bagong Ancient Gods. Kaya, ang bilang ng Ancient Gods ay limitado. Walang dagdag o bawas maliban kung masira ang Ancient God origin. Gumagamit ng misteryosong ritual ang Ancient God upang makalikha ng bagong Ancient Gods. Isa lang sa lahat ng Ancient Gods ang nagkaroon ng nasirang Ancient God origin. Ginamit niya ang ritual at lumikha ng bagong Ancient God. Parang bagong silang ang Ancient God na ito at hindi pa aprobado ang kapangyarihan. Hindi nila kaya suportahan ang elemental powers. Kaya tinatawag silang Ancient Spirit Seeds.
Magiging tunay na ancient god lamang sila kapag natanggap ang aprobasyon ng isang element. Ganun ba ang ibig sabihin na ang ancient spirit seeds ay ancient gods? Ginagamit ba ang ancient spirit seeds para gumawa ng genofluid at ibigay sa babae? Ibig sabihin, kinakain natin ang kaparehong uri. Habang hindi pa natatapos ang sagot ng magaspang na boses, na-interrupt ito. Tumahimik. Huwag kang magsalita. Walang iisipin na bingi ka. Sinasabi ng one-eyed Zinajanic. Ang master natin ang hari ng ancient gods. Ang isang ancient spirit seed ay wala namang halaga. Kahit na maluto ang tunay na ancient god, walang magsasabi ng anuman. Bumaba ang volume ng magaspang na boses at mahinang sumagot, weird. Ayon sa patakaran, kailangan hintayin ng ancient god ang kamatayan ng lumang ancient gods bago maipanganak ang bago. Kung ganoon, bakit ang babae lang ang heir ng master? Iyon ay sikreto na hindi natin dapat malaman. Tigilan ang kwento at bilasan ang apoy. Kailangan nating maluto ang genofluid bago magsimula ang adult ceremony ng babae. Hindi tayo pwedeng pamalya. Saglit huminto ang one-eyed Zinajanic, saka sinabi, tuloyin ang pagluluto. Titignan ko lang ang nangyari sa ancient spirit seed. Hindi mo na kailangang tingnan. Maluto na ito siguro. Gawin mo lang ang sinabi ko at tigilan ang walang kwentang kwento. Narinig ni Hansen ang paggalaw ng one-eyed Zinajanic. Dinala niya ang ancient spirit seed habang tumatalon. Pumunta siya sa ulo ng one-eyed Zinajanic at nagsimulang lumipad. Tumulak siya patungo sa labas ng kuweba. Pagkapunta sa labas, nakita niya ang isa pang Zinajanic. Parang itim na oso, ngunit may 8 braso at nagbubuga ng apoy sa ilalim ng wak. Parang hindi gumagana ang utak nito. Nakita si Hansen na dala ang ancient spirit seed, pero hindi ito kumilos. Bakit ka nakatayo lang? Galit na sigaw ng one-eyed Zinajanic. May kaaway na sumalakay. Dinadala ang ancient spirit seed. Dali, habulin siya. Dahil ang tunnel na pinili ni Hansen ay sapat lamang para sa isang tao, masyadong malaki ang one-eyed Zinajanic para habulin siya. Kailangan nitong wasakin ang mga bato upang makausad. Hindi magamit ni Hansen ang Geno Arts, ngunit ang katawan niya ay True God class. Habang tumatakbo, parang kidlat siya. Mabilis niyang dinaanan ang maraming tunnels. Hindi makita ng tao ang kanyang anino. Hawak ng ancient spirit seed ang braso ni Hansen. Nakakuyom na sa kanyang damit at ngumiti sa kanya. Wala siyang Dangshan aura para sa Sensen. Basta dumaan siya sa bawat daan at tulay. Parang ulilang langaw sa tunnel. Sa kabutihang palad, hindi siya nakatagpo ng iba pang Zinajanics o sinumang ancient gods. Unti-unti, nakaramdam siya ng kaligtasan. Biglang lumawak ang cave sa unahan. Isang malaking underground space na puno ng kakaibang mga bulaklak at prutas. Isang maganda at lihim na hardin. May isang batang babae na nakasuot ng puting damit na nakaupo sa swing sa hardin. Tinitingnan niya si Hansen at ang ancient spirit seed na kasalukuyang pumasok sa hardin. Kabanata 3008. Bakit nandito ka? Halos sabay na nagsalita sina Hansen at ang batang babae na nakasuot ng puti. Ang babae sa harap niya ay ang Dragon Lady Chef. Iniwan niya ang Space Garden upang mag-practice at hindi pa bumabalik. Nagtataka si Hansen kung saan siya napunta. Hindi niya inaasahan na makatagpo siya rito. Hindi ko alam. Nasa isang Zinajanic Island ako para manghuli ng Zinajanics at nakatagpo ako ng isang kakaibang lalaki. Sinabi niya na maaari akong maging kanyang tagapagmana, at dinala niya ako rito. Huminto sandali ang Dragon Lady bago nagpatuloy, madalas niya akong dalhan ng bihirang Zinajanic ingredients na pwede kong lutuin. Hindi naman masama ang lugar na ito, kaya hindi ako nagmamadali. 2 Zinajanics ay palaging binabanggit ang isang tiyak na babae. Baka ikaw iyon. Namutla si Hansen at nakatingin sa Dragon Lady, tila nagulat. Ang Ancient Gods ay palaging misteryoso, lalo na ang Ancient God King. Kung ang Dragon Lady ay maaaring magmana ng gamit ng Ancient God King, maaaring maging napaka-powerful siya sa universo at walang sino man ang aatake sa kanya. Anong babae? Inainsulto mo ba ako? Nakasimangot ang Dragon Lady. Hindi ganyang babae, sinubukan ni Hansen ipaliwanag, ngunit biglang narinig niya ang malakas na tunog. Pumasok ang one-eyed Zinajanic at ang 8 braso na itim na oso. Bata, saan ka tatakbo? Ihanda mo ang sarili mo sa kamatayan. Anomalya ang sigaw ng 8 braso na oso. 8 pores nito ang kumikislap at lumikha ng 8 maliit na araw na ibinato kay Hansen. Malaking bobo na oso, anong ginagawa mo? Sigaw ng Dragon Lady sa 8 braso na oso. Narinig ng 8 braso na oso ang tinig ni Dragon Lady. Nanginig ang buong katawan niya. Pinaliit niya ang mga maliit na araw.
Gusto niyang magsalita, ngunit unang nagsalita ang one-eyed Xenageneic. Aking lady, ninakaw ng batang ito ang ancient spirit seed. Kukunin namin ito muli. Iwasan mo muna ang sitwasyon at hayaan mo akong kunin ang ancient spirit seed. Pagkatapos, maaari nating pag-usapan. Pagkatapos, gustong ipagpatuloy ng one-eyed Xenageneic at 8 braso na oso ang atake kay Hansen. Ilang beses ko bang sasabihin na huwag ninyong tawaging lady, ako? Malamig na sigaw ni Dragon Lady. Sino ang pumayag sa inyo na dakmain ang tao sa lugar ko? Bukod pa rito, kaibigan ko siya. Kung mahawakan ninyo kahit isang daliri, gagawin ko kayong barbecued pork. Siya ay, Little Masters, kaibigan mo ba siya? Nagulat ang one-eyed Xenageneic at 8 braso na oso. Umalis kayo bago ko kayo lutuin, malamig na sabi ni Dragon Lady. Hindi pwede iyon, galit na tugon ng 8 braso na oso. Hawak pa niya ang ancient spirit seed. Kung hindi namin ito ibabalik, magagalit ang master. Agad na hinayla ng one-eyed Xenageneic ang 8 braso na oso, ngumiti at sinabi, dapat magpahinga ka, Little Master. Umalis na kami. Hinayla ng one-eyed Xenageneic ang 8 braso na oso palayo. Hindi kontento ang 8 braso na oso at nagtanong, bakit mo ako hinayla palayo? Kung hindi namin maibalik ang ancient spirit seed at magagalit ang master, tapos na tayo. Wala kang alam, sabi ng one-eyed Xenageneic. Ang Geno Holy Fluid ay para sa master upang ibigay sa lady. Kung hindi susundin ng lady ang utos, lalo pang magagalit ang master at mas lalala ang aming sitwasyon. Kung sinabi na ng lady ang dapat gawin, wala na tayong magagawa. Dapat na lang tayong umalis at sabihin sa master. Nagmadali silang umalis. Sa hardin, tiningnan ni Dragon Lady si Hansen at sinabi, nilagyan ka ng kakaibang lalaki ng blue blood. Parang kakaiba ang katawan mo ngayon. Nakita mo rin ba? Oo, medyo iba nga, ngumingiti si Hansen. Mas litaw ang iyong muscles, sabi ni Dragon Lady habang tinitingnan si Hansen. Mas mababa ang fat ratio. Ang ganyang laman ay hindi bagay lutuin. Mas bagay ka sa meatball. Napaluhod si Hansen sa malamig na pawis sa noo. Huwag mo akong tingnan na parang pagkain. Pagkatapos huminto sandali, tumingin si Hansen sa Dragon Lady at sinabi, parang mabilis ang iyong pag-unlad. Mukhang marami ka ng napagbuti. Gaya ng sinabi ko, binigyan ako ng kakaibang lalaki ng maraming high-class Xenageneic ingredients, kaya maraming high-class genes ang nakuha ko, sagot ni Dragon Lady. Ngayon butterfly class na ako. Sinabi niya na bibigyan niya ako ng Geno Holy Fluid. Kung iinom ako nito, magiging true god ako. Kaya, niluto ang MP Dragon King Sawap para sa iyo. Tila naiinggit si Hansen. Anong MP Dragon King? Nagulat si Dragon Lady. Ipinaliwanag ni Hansen ang buong nangyari. Medyo nagalit si Dragon Lady. Paano nila nagawa ito? Hindi nila dapat ginawa. Napaka-cute ng sanggol, paano nila nagawang lutuin ito? Tumango si Hansen. Tumango rin ang ancient spirit seed sa kanyang braso. Talaga, para sa ganitong superior ingredient, paano nila ito niluto ng basta-basta? Dapat ako ang nagluto, seryoso ang sabi ni Dragon Lady. Lumabas ang mga itim na linya sa noo ni Hansen at ng ancient spirit seed, lalo na sa huli. Natakot ito at nagtangkang magtago sa braso ni Hansen. Itinuro ni Hansen ang ancient spirit seed at sinabi, Dragon Lady, kung walang masamang epekto at may kapalit, pwede ba natin itong hindi patayin para sa akin? Tunay nga, parang sanggol ang nilalang. Ayaw ni Hansen na makita itong gawing pagkain. Pwede naman, sagot ni Dragon Lady, binubuksan ang kanyang mga braso. Hindi ko lang alam kung papayag siya. Biglang umalangaw-ngaw ang boses sa malawak na underground garden. Pumasok ang isang god spirit looking na karakter sa garden na parang lumalampas sa espasyo. Naramdaman ni Hansen ang kilabot. Tiningnan niya ang god spirit-like na tao. Sa makinang naliwanag, nakita niya ang katawan ng lalaki. Dahil sa rainbow light, hindi niya makita ang eksaktong itsura nito. Ang pangalan ko ay Hansen. Ikaw ba ang Ancient God King? Kahit hindi niya naramdaman ang kapangyarihan ng kalaban, alam niya sa aura na ito ay malakas. Matigas ang tinig ng Ancient God King, kaibigan mo ba ng Dragon Lady? Tawagin mo akong Ancient Origin God. Sinabi mo na pwede mo siyang pakawalan, mabilis na tanong ni Hansen. Totoo ba iyon? Siyempre, pwede ko siyang pakawalan, pero kung wala ito, hindi maluluto sa maikling panahon ang MP Dragon King. May antala ang paggawa ng Geno Holy Fluid. Maliban na lang kung hindi itinuloy ng Ancient Origin God ang kanyang paliwanag. Sabihin mo na lang direkta, alam ni Hansen na may iba pang dahilan.
Maliban na lang kung makakahanap ka ng kapalit. Sa nakikita ko, hindi ka rin naman pangkaraniwan. Sabi ng Ancient Origin God. Pagkasabi nito, nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Naiinis siya para sa Ancient Spirit Seed, ngunit hindi niya ibubuwis ang buhay para dito. Tumigil si Dragon Lady bago si Hansen. Tiningnan niya ang Ancient Origin God at sinabi, kaibigan ko siya. Hindi mo pwedeng hawakan. Kabanata 3,000. Huwag kayong masyadong mag-alala, malamig na sabi ni Ancient Origin God. Gusto ko lang ng isang patak ng kanyang dugo. Hindi ko naman siya ilalagay sa baby godwalk para lutuin. Bakit kayo kinakabahan? Napahinga sina Hansen at Dragon Lady, pero curiosity ni Hansen ay nanatili. Tiningnan niya si Ancient Origin God at nagtanong, bakit mo kailangan ang dugo ko? Kung kukunin mo ang Ancient Spirit Seed, kakailanganin namin ng kapalit, sagot ni Ancient Origin God. Maaaring maging kapalit ang dugo mo. Napaluhod si Hansen at hindi sumagot kaagad. Alam ng buong universo na si Human King ay nagbuhos ng blue blood sa kanya. Ngayon, gusto ni Ancient Origin God ng isang patak ng kanyang dugo. Hindi niya inisip na kasing simple lang ito gaya ng sinasabi ni Ancient Origin God. Isa lang na patak ng dugo ay hindi malaking pagkawala para kay Hansen. Para makuha ang Ancient Spirit Seed kapalit ng isang patak ng dugo ay isang katanggap-tanggap na trade. Sige, tatanggapin ko ang trade, sabi ni Hansen, tinitingnan si Ancient Origin God. Pero may gusto akong hilingin sa iyo. Alam ko na ang gusto mong hilingin, sabi ni Ancient Origin God. Ibigay ang Ancient Spirit Seed kay Dragon Lady, saka ka pwede sumunod sa akin. Pagkatapos nito, lumakad siya palabas ng hardin. Ibinigay ni Hansen ang Ancient Spirit Seed kay Dragon Lady at sinabi, maghintay ka rito. Sasama ako sa iyo, sabi ni Dragon Lady na may kunot ang noo. Walang dapat ikabahala, sagot ni Hansen, tumawa. Hindi ako natablan ni Moment God, kaya hindi rin niya ako magagawa ng anuman. Tiningnan ni Dragon Lady si Ancient Origin God habang umaalis ito at sinabi kay Hansen, siya ang hari ng Ancient Gods. Hindi siya mahina kaysa kay Moment God, kaya huwag kang pabigla-bigla. Sige, naiintindihan ko. Maghintay ka rito. Ipinasa ni Hansen ang Ancient Spirit Seed sa mga braso ni Dragon Lady. Mahinahong humawak ang Ancient Spirit Seed sa leeg ni Dragon Lady. Paglabas niya sa underground garden, nakita ni Hansen si Ancient Origin God sa unahan at mabilis siyang humabol. Nagpatuloy sa paglalakad si Ancient Origin God at nagsabi, kami, mga Ancient Gods, minsan ay mga pinuno ng mundong ito. Kinain namin ang atay ng mga dragon at tinikman ang bituka ng mga phoenix. Lahat ay aming pagkain hanggang sa dumating sina Sacred Leader at Sacred. Pinigil namin ang kalangitan. Hindi kami matatalo. Hindi alam ni Hansen kung bakit biglang nagkwento si Ancient Origin God tungkol dito. Narinig niya ito dati dahil may maliwanag na kasaysayan ng Ancient Gods. Ngunit matagal na iyon at kakaunti lang ang nakakaalala ng kanilang nakaraan. Hindi lang panahon ng Ancient Gods iyon. Kahit panahon ng Sacred ay naaalala lamang ng ilang matatandang anti-gong nilalang. Karamihan sa mga nilalang sa universo ay hindi alam ang salitang sacred. Alam lang nila ang very high, ancient gods, at extreme king. Ang ancient gods ay hindi kasing sikat ng mga sinaunang ancient gods na nakaya pang sakupin ang universo. Nagpatuloy si Ancient Origin God, ngunit nang lumitaw ang sacred at bumaba ang God Spirits upang lumaban, bumagsak ang ancient gods. Hindi na kami mga pinuno ng universo. Alam mo ba kung bakit nangyari ito sa ancient gods? Tahimik si Hansen sandali bago nagsalita, ang Ancient Gods ay ipinapasa sa bawat henerasyon. Kung hindi masisira ang Ancient God Origin, may pagpapatuloy ng Ancient Gods ang kanilang kapangyarihan. Ayon sa teorya, maaari kayong maging pinakamagaling. Nakakaintriga rin na bakit nangyari sa Ancient Gods ang ganito. Oo, mula noon hanggang ngayon, 3,000 Ancient Gods, hindi higit at hindi kulang. Kahit masira ang Ancient God Origin ng isang Ancient God, maaari itong muling ipanganak bilang bagong Ancient God sa Godland. Sa teorya, maaari silang nasa pinakamagandang kondisyon. Mukhang excited si Ancient Origin God habang nagsalita. Kahit ang rainbow light sa kanya ay tila kakaiba. Ngunit sinabi niya, ngunit iyon ay teorya lamang. Sa katotohanan, pagkatapos lumitaw ang Sacred, kulang ang Ancient Gods. Ang ibig mong sabihin ba, pinatay ng Sacred ang Ancient Gods? Nagkunot ang noo ni Hansen. Hindi iyon tama. Kahit pinatay nila ang Ancient Gods at sinira ang kanilang Ancient God Origins, dapat may kakayahan ng Godland na gumawa pa ng iba. Hindi dapat nabawasan sila.
Malamig na sagot ni Ancient Origin God, kaya nararamdaman namin ang kakaiba. Nawawala ang aming Ancient Gods. Hindi namin makita, at hindi namin makita ang kanilang mga labi. Sa Godland, walang Ancient God na muling nabuhay. Basta na lang silang nawala sa universo. May 3,000 Ancient Gods dati, pero ngayon 300 na lang ang natira. Nawalan din kami ng God King. Nawala siya pagkatapos ng panahon ng Sacred. Talaga bang nangyari iyon? Tahimik na tanong ni Hansen. Kung ganoon, isang posibilidad lang ang natira. May nakulong sa mga Ancient Gods. Iyon din ang iniisip namin, sabi ni Ancient Origin God at nagsay. Hinagilap namin ang buong universo. Kahit Sacred o Outer Sky, walang nakahanap. Palagi naming inakala na may ginawa ang Sacred pero walang ebidensya. Ngayon, nasira na ang Sacred, kaya napakahirap malaman ang katotohanan. Naisip ni Hansen, napakasama nito, 80% hanggang 70% posibilidad ginawa ito ni Chinshu. Maliban sa kanya, sino pa ang may kakayahang bawasan ang kilalang Ancient God sa ganitong paraan? Hindi niya sinabi iyon. Tiningnan niya si Ancient Origin God at nagtanong, hindi ka ba tagapagmana ng Old God King? Tumango si Ancient Origin God. Pagkatapos mamatay ang aming God King, napilitan ang aming lahi na pumili ng bagong God King. Iyon ang aking nakaraan. Wala akong kaugnayan sa Old God King. Hinawakan ni Hansen ang kanyang panga at sinabi sa sarili, so, ang ibig sabihin mo, Dragon Lady. Oo, sa kanyang katawan, may Old God King origin gene. Nasa loob nito, sa ilang kadahilanan, naghalo ang kanyang katawan sa genes ng ibang nilalang. Kaya marumi ang kanyang dugo. Kinumpirma ni Ancient Origin God ang hula ni Hansen at dagdag pa, kahit ganito ang sitwasyon, kumpleto pa rin ang God King gene niya. Kailangan lang itong ma-activate. Gagamitin ko ang espesyal na recipe ng Ancient God para pakainin si Dragon Lady ng maraming Xenogeneic Gene Essences upang ma-activate ang kanyang God King gene. Pagkatapos, mauupo siya bilang tunay na God King. Nagkunot ang noo ni Hansen. Ang hari ng Ancient Gods ay mukhang makapangyarihan. Ngayon, sa gulo ng mundo, mga demonyo at God Spirits ay naglilipana. Ang pagbibigay kay Dragon Lady ng responsibilidad sa isang buong lahi ay maaaring hindi magandang ideya. Tumingin si Hansen kay Ancient Origin God at nagtanong, na itanong mo na ba kay Dragon Lady ang opinyon niya tungkol dito? Ngumiti si Ancient Origin God. Huwag kang mag-alala, wala na kaming ambisyon na sakupin ang universo. Gusto lang namin mabuhay at malaman kung saan napunta ang nawawalang Ancient Gods. Kung ayaw ni Dragon Lady maging God King, hindi namin siya pipilitin. Kung may pagpapatuloy lang niya ang dugo ng God King, sapat na iyon. Hindi mahalaga kung magiging God King siya o hindi. Kailangan lang niyang ipagpatuloy ang aming dugo at kailangan namin ang Geno Holy Fluid. Tumingin si Hansen kay Ancient Origin God at biglang nagtanong, bakit kailangan mo ang dugo ko? Tumugon si Ancient Origin God, malamig ang tingin, dahil ang blue blood mo ay galing kay Sacred Leader. Ito ang gene power ni Sacred. Ginamit ng Ancient Gods ang bawat lahi upang palakasin ang kanilang katawan, pero wala kaming gene essence ni Sacred. Sa makapangyarihang genes ni Sacred Leader, kung makukuha ni Dragon Lady ang tulong ng gene essence na iyon, lalo siyang lalakas. Kabanata 3010. Nang marinig ni Hansen iyon, palaipat-lipat ang kanyang ekspresyon. Hindi dahil ayaw niyang ibigay kay Dragon Lady ang isang patak ng kanyang dugo. Higit pa sa isang patak, handa siyang ibigay ang isang timba ng dugo kung kailangan niya. Para sa kanya, walang panganib iyon. Ngunit iyon ay dugo na hindi niya kayang kontrolin dahil hindi niya kontrolado ang blue blood power. Kung may blue blood si Dragon Lady at hindi niya ito ma-refine, maaari siyang mahawa ng blue blood. Masama iyon. Sa tingin mo ba, madali lang ma-absorb ang dugo ni Sacred Leader? Seryosong tanong ni Hansen. Sa totoo lang, nahawa ako ng blue blood. Nakokontrol ako ng blue blood power. Hindi ko makontrol ang katawan ko, at wala pa rin akong paraan para mawala ang blue blood. Sigurado ka ba na gusto mong pangganibin si Dragon Lady? Para sa akin, medyo pabigla-bigla iyon. Nang marinig iyon ni Ancient Origin God, tumango siya. May punto ka. Kahit ako, Ancient Origin God, na kumakain ng lahat ng lahi, iba ang genes ni Sacred. Dapat maging maingat tayo. Sandali siyang tumahimik bago nagsabi, paano kung ganito, kung handang tumulong si Godfather Hansen, bigyan ako ng isang patak ng dugo mo. Susubukan ng isang Ancient God. Kung ayos ang kinalabasan, saka pwede subukan ni Dragon Lady. Hindi iniisip ni Hansen na magiging problema iyon. Pinutol niya ang kanyang daliri at inilagay ang isang patak ng blue blood sa isang jade bottle.
Napakatahimik ng blue blood. Ang kulay ay parang asul na tinta. Wala itong espesyal na anyo. Napakabait ni Godfather Hansen sa amin, mga Ancient God. Lagi ko itong aalalahanan. Tinanggap ni Ancient Origin God ang Jade Bottle at tinawag ang isang Ancient God. Ang katawan ng Ancient God ay parang bakal. Para itong steel monster. Tiningnan siya ni Hansen at alam niyang isang Ancient God na may metal power iyon. Ancient Iron God, inumin mo ang dugo na ito. Ibinigay ni Ancient Origin God ang Jade Bottle kay Ancient Iron God. Opo, Ginoo. Hindi nagatubili si Ancient Iron God. Tinanggap niya ang Jade Bottle at ininom ang blue blood sa loob. Tuluyan niya itong nilunok. Tiningnan ni Hansen at Ancient Origin God si Ancient Iron God. Wala siyang reaksyon sa likido. Tinanong ni Ancient Origin God, Ancient Iron God, kaya mo bang i-refine ang blue blood na iyon? Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Ancient Iron God. Ang dugo na iyon ay nasa tiyan ko. Para itong bato na hindi ma-refine. Talaga, tiningnan ni Ancient Origin God si Hansen. Nabigla si Hansen. Nang ibuhos ni Human King ang blue blood sa kanya, agad itong sumanib sa kanyang katawan. Hindi kailangan ng refinement o anumang bagay. Ngayon, naisip niya ng mas mabuti, at may ideya siya. Halo-halo ang crystallizer at dugo ni Sacred Leader sa mga tao. Alpha ng tao si Human King. Madali para sa akin na sumanib sa blue blood niya. Kung ibang lahi ang gagamit ng blue blood, baka hindi ganoon kadali. Hindi kayang i-refine ni Ancient Iron God ang blue blood. Hindi niya ito matuno. Kung hindi mo kaya i-refine, subukan nating ilagay sa Baby God Walk. Utos ni Ancient Origin God kay Ancient Iron God. Lumabas ng bibig ni Ancient Iron God ang blue blood. Parang kristal pa rin ang anyo nito. Wala pa ring epekto. Ibinalik niya ang blue blood sa Jade Bottle. Pinakita ni Ancient Origin God kay Hansen ang Baby God Walk. Hindi ito ang parehong walk na nilutuan ng Empty Dragon King. May kalahating mangkok ng tubig lamang sa loob at malakas ang apoy sa ilalim. Patuloy na kumukulo ang tubig. Kahit gaano pa ito kumulo, walang singaw. Hindi nababawasan ang tubig. Ipinakilala ni Ancient Origin God ang isang patak ng blue blood sa tubig. Pinagsama ito, ngunit nanatiling patak ng likido. Tinawag ni Ancient Origin God ang 8-armed black bear at one-eyed Xenogeneic. Sumabog ang apoy mula sa kanila. Ang isa ay green fire na nakatulong sa apoy sa ilalim, ngunit tumagal ng kalahating araw. Nag-red ang Baby God Walk, kumulo ang tubig parang dragon, ngunit walang pagbabago sa blue blood. Nagkunot ang noo ni Ancient Origin God. Napakalakas ng dugo ni Sacred Leader. Kahit sa Baby God Walk, hindi ito maluluto. Huminga si Hansen. Hindi pa na-refine ang blue blood, pero baka hindi rin iyon masama. Kung na-refine ito, baka magdulot lang ng bangungot. Gaya ng nangyari sa akin. Tahimik si Ancient Origin God. Pagkatapos, sinabi niya, talagang ang kakaiba ang blue blood. Kung ganito, mag-research muna tayo. Hindi isasama ang dugo sa Geno Holy Fluid. Ang Ancient Spirit Seed, nagatubili si Hansen. Huwag kang mag-alala, sabi ni Ancient Origin God. Nangako akong hindi ko kukunin ang buhay nito. Hahanapan ko ng ibang paraan para lutuin at kunin ang gene essence ng Empty Dragon King. Godfather Hansen, dumating ka sa tamang panahon. Sumali ka sa adult ceremony ni Dragon Lady bago ka umalis. Tumango si Hansen. Mahalaga ito para kay Dragon Lady. Gusto niyang pumunta sa Cold Planet ngunit mas mabuti pang manatili pa ng 2 araw. Sa hardin ni Dragon Lady, nag-usap sina Hansen at Dragon Lady tungkol sa mga nangyari kamakailan. Nalaman ni Dragon Lady na naipit si Hansen ng blue blood at kailangan niyang hanapin si Han Yufei sa Cold Planet. Sinabi niya, sabi ni Ancient Origin God, makakulaya ako pagkatapos ng adult ceremony. Sasama ako sa Cold Planet kung sakaling may panganib. Alam ng buong universo na may blue blood ka mula kay Sacred. Maraming matatandang nilalang ang pwedeng manggulo sa iyo. Kung mahahanap nila ang lokasyon mo, baka mapanganib ka. Hindi tumanggi si Hansen. Ngumiti siya at sinabi, salamat. Ipapasok kita bilang aking bodyguard. Hindi ako bayani, mahinahong sagot ni Dragon Lady. Chef lang ako. Kung may magbibigay sa akin ng materyales sa pagluluto, hindi ko tatanggihan. Nananatili si Hansen sa hardin at naghintay sa simula ng adult ceremony. Napakaklingi ng Ancient Spirit Seed. Palaging umaakyat kay Hansen at hindi siya iniiwan. Bagamat mukhang bata pa, isang bagong panganak na Ancient God ito. Kapag nagising, magiging Ancient God ito at magkakaroon ng God Power. Hindi pa ito nagigising, kaya mahirap tukuyin kung anong elemento ng Ancient God ang magiging sa kanya.
Matapos ang 2 araw, oras na para magsimula ang adult ceremony. Inanyayahan ni Ancient Origin God si Hansen upang panoorin. Sa isang malawak na Ancient God Plaza, maraming Ancient Gods ang sumabog mula sa espasyo at lumitaw. Ang iba ay parang apoy, ang iba ay parang metal. May ilan ding gawa sa bato. Bawat Ancient God ay may sariling elemento. Lahat ay nakakatakot. Kahit na mas kaunti sa 300, marami na ang True God. Pinagsama-sama sila ngayon. Hindi nagamit ni Hansen ang Dunction Aura para i-scan, pero alam niyang sobrang nakakatakot nila. Hindi katakataka na isa sa 3 mataas na lahi ang Ancient God. Imposibleng isipin kung paano kung may 3,000 na naglalakad sa kalangitan, iniisip ni Hansen. Nang dumating si Ancient Origin God, nagsimula ang adult ceremony. Hawak niya ang isang lumang copper tool na parang June. Mukha itong buhay at may singaw na lumalabas sa butas nito. Mukha siyang seryoso. Hawak ang copper tool gamit ang 2 kamay. Binasa ang isang wika na hindi maintindihan ni Hansen. Para itong dasal. Habang nagdarasal, nagliliwanag ang katawan ni Ancient Origin God ng Rainbow Godlight. Malakas ang ilaw. Ipinuhos niya ang rainbow-like blood sa bronze tool. Matapos iyon, ibinigay niya ang tool sa isa pang Ancient God. Ginawa rin ito ang parehong ritual, nagdasal, saka inilagay ang patak ng rainbow blood sa bronze tool. Ipinasunod nila sa isa't isa. 200 Ancient Gods ang naglagay ng dugo sa bronze tool. Pagkatapos, ibinigay nila ito kay Dragon Lady.